Sa isang maliit na baryo malapit sa makapal na kagubatan, nakatira ang isang mahirap na mangangahoy. Ang pangalan niya ay Ruben. Hindi siya kilala sa dami ng salita, kundi sa dami ng kahoy na kanyang inuuwi araw-araw. Tahimik siyang tao. Hindi pala ngiti. Hindi rin pala reklamo. Ngunit masipag. Tuwing madaling araw bago pa sumikat ang araw, umaalis na siya ng bahay dala ang kanyang lumang palakol. Kalawangin na iyon at may gasgas ang hawakan, ngunit matibay pa rin. Iyon ang kanyang kabuhayan. Iyon ang dahilan kung bakit may pagkain sa kanilang hapag. May asawa siyang madalas nakahiga dahil sa sakit. Mahina ang katawan, ngunit malakas ang loob. May isa naman silang anak na nag-aaral sa bayan. Madalas marinig ng ama ang anak na nagsasabing, "Tay, balang araw tutulungan ko kayo." Ngumingiti lamang siya bilang sagot. Hindi madali ang kanilang buhay. May mga gabing kulang ang ulam. May mga araw na hindi sapat ang kita. Ngunit hindi siya kailanman nanghingi ng awa. Sa hapon ng isang araw, habang pumuputol siya ng kahoy sa tabi ng ilog, nadulas ang kanyang kamay. Sa isang iglap nahulog ang kanyang palakol sa malalim na bahagi ng tubig. At biglang naging napakatahimik ng paligid. Matagal na nakaupo si Ruben sa gilid ng ilog. Nakatingin siya sa tubig na tila walang katapusan ang lalim. Hindi siya marunong lumangoy. Hindi niya alam kung paano kukunin ang kanyang palakol. Habang papalubog ang araw, unti-unting nagkulay kahil ang langit. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, mas lalo itong bumigat. Bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa kabilang pampang, may isang matandang lalaki na nakatayo. Simple ang suot nitong damit. Maputi ang buhok. Payapa ang mukha. Hindi niya narinig ang paglapit nito. Parang bigla na lang itong naroon. Tila may nawawala ka, sabi ng matanda sa mahinang tinig. Nagulat si Ruben, ngunit tumango. "Opo, ang palakol ko, nahulog sa ilog." Walang ibang tanong ang matanda. Walang pag-aalinlangan sa kanyang kilos. Lumakad ito papalapit sa tubig. At bago pa makapagsalita si Ruben, lumubog ang matanda sa ilog. Walang malakas na tunog. Walang malakas na ahlon. At mas lalo pang tumahimik ang paligid. Ilang sandali ang lumipas. Tahimik ang ilog. Walang bakas ng matanda. Nagsimulang kabahan si Ruben. Paano kung hindi na ito umahon? Paano kung may nangyari? Ngunit bago pa siya makatayo, biglang umangat ang tubig. Mula sa ilog, lumitaw ang matanda. Sa kanyang kamay ay isang bagong palakol, gawa sa pilak. Makintab, matalim, parang hindi pa kailanman nagamit. Sumasalamin dito ang huling liwanag ng araw. "Ito ba ang sayo?" tanong ng matanda. Napatitig si Ruben. Sa isang iglap, tumakbo sa isip niya ang maraming bagay. Ang gamot ng asawa, ang matrikula ng anak, ang mga gabing tinapay lang ang hapunan, isang ulang, isang maliit na kasinungalingan, at magbabago ang kanilang buhay. Tahimik ang hangin. Parang naghihintay ang buong kagubatan sa kanyang sagot. Ngunit mabagal siyang umiling. "Hindi po. Hindi akin iyan." Walang pagbabago sa mukha ng matanda. Muli itong lumubog sa tubig. Mas matagal bago ito muling umangat. Sa pagkakataong ito, mas maganda at mas mamahalin ang palakol na dala. Tila yari sa ginto. Mas mahirap tumingin palayo. Mas mabigat ang tukso. "Ito ba?" tanong muli ng matanda. Huminga ng malalim si Ruben. "Hindi po talaga. Hindi akin iyan." Muling lumubog ang matanda. At sa ikatlong pagahon, hawak na niya ang lumang, kalawangin na palakol. Napangiti si Ruben. "Sa akin po iyan." Tahimik na ibinigay ng matanda ang lumang, kalawangin na palakol. Mahigpit itong tinanggap ni Ruben. Parang yakap sa isang bagay na muntik na niyang mawala habang buhay. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. May kakaibang lalim ang mga mata ng matanda. Hindi iyon pangkaraniwang tingin. Parang may alam siyang higit pa sa nangyari sa ilog. Kakaunti ang pumipili ng tama kapag may mas madaling paraan. Mahinang sabi ng matanda. Hindi agad nakasagot si Ruben. Pagkatapos, inangat ng matanda ang kanyang kamay.
Sa hindi maipaliwanag na paraan, nasa tabi na muli ang dalawang makintab na palakol. Iniabot niya ang mga iyon. Sayo rin ang mga ito. Nagulat si Ruben. Hindi ko po pwedeng tanggapin. Ang katapatan ay hindi nawawala. Sagot ng matanda. At hindi rin ito naluluma. Bago pa siya makapagsalita, may iniabot pang maliit na supot ang matanda. Para sa gamot, dagdag nito. Nanginig ang kamay ni Ruben habang tinatanggap ang supot. Hindi niya alam kung paano magpasalamat. Hindi sapat ang salita. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, wala na ang matanda. Walang yabag. Walang bakas sa lupa. Tanging mahinang galaw ng tubig ang naiwan. At sa unang pagkakataon sa maghapon, gumaan ang kanyang dibdib. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa ilog. Dala niya ang lumang palakol at ang dalawang makikinang na palakol na ibinigay sa kanya. Gusto niyang makatiyak. Gusto niyang malaman kung totoo ang lahat. At gusto niya muling magpasalamat. Tahimik ang paligid. Karaniwan ang tunog ng mga ibon. Payapa ang agos ng tubig. Parang walang kakaibang nangyari kahapon. Tinawag niya ang matanda. "Lolo?" Maingat niyang sabi. Walang sumagot. Tinawid niya ang mababaw na bahagi ng ilog at sinuri ang kabilang pampang. Wala siyang nakitang bakas ng paa. Walang yapak. Walang palatandaan na may ibang tao roon. Pagbalik niya sa dating kinaupuan, may napansin siyang maliit na kahoy na nakabaon sa lupa. Hindi niya yon nakita kahapon. Lumapit siya. May nakaukit na mga salita. Ang katapatan ay may gantimpala. Napalunok siya. Hindi niya alam kung sino ang matanda. Ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Dahil nasa kanyang mga kamay pa rin ang 3 palakol. At sa kanyang bulsa, naroon pa rin ang supot para sa gamot. Hindi na muling nakita ang matanda sa ilog. Lumipas ang mga araw. Bumuti ang kalagayan ng kanyang asawa dahil sa gamot. Nakapagpatuloy sa pag-aaral ang kanyang anak. Unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Ngunit pinahahalagahan pa rin niya ang palakol na luma at kalawangin. Dahil iyon ang paalala ng araw na siya ay sinubok. Tuwing daraan siya sa ilog, napapahinto siya sandali. Pinagmamasdan ng tubig na tila payapa lamang. Ngunit alam niya minsan, ang katahimikan ay may lihim. Sa mundong puno ng tukso, madaling magsinungaling kapag walang nakakakita. Ngunit kapag pinili mong maging tapat, kahit mag-isa ka, may mga biyayang dumarating. Tahimik, hindi inaasahan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng bagay, kundi sa linis ng konsensya. Maaaring walang nakakakita sa ating mga desisyon, ngunit ang puso natin ang unang nakakaalam kung tama o mali ang pinili natin. Sa mundong madaling magbigay ng tukso, ang katapatan ang pinakamatibay na sandata. Dahil ang taong marunong maging tapat, kahit sa gitna ng kahirapan, ay hindi kailanman tunay na kapos. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.